Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at mag-subscribe. Ang pag-usapan natin ay ang tungkol po sa pagiging bayolente ni Baste Duterte, na kung saan may pattern ang kanilang mga behavior. Mula sa tatay, papunta sa kapatid, hanggang pumunta sa kanya. So naging trending po itong mga pinaggagawa ni Baste, no, sa social media dahil parang hindi mo siya nakikitaan ng conduct of a becoming public officials. Ang trabaho na ipinapakita, ang karakter na ginagawa ni Baste ay puro na lamang po paghahamon. Alam ninyo, ang tao na naghahamon, duwag yan. Hindi naman yan maghahamon kung matapang. Naghahamon dahil duwag sapagkat akala siguro hindi papatulan. O ngayon, ang hamon niya kay Madriaga, aba, hindi pinatulog ni Madriaga. Hindi po pinanatiling hamon lang. Kumbaga, gusto ni Ramil Madriaga na tutuhanin ni Baste. Kung hindi nakakulong si Ramil Madriaga, may lakas kaya ng loob na maghamon itong dipongkok na Baste na ito? Kaya lang marami po sa ating mga kababayan ang nakapansin na kaya nga naghamon itong si Baste dahil alam niya nakakulong ang kanyang hinahamon. So hindi akalain ni Baste at ng kampo ni Baste Duterte na papalagan ni Ramil Madriaga. Bakit na galit ka, Baste, nung tinawag ka ni Ramil Madriagang bakla? Eh wala namang masama sa pagiging bakla. At saka hindi naman po si Ramil Madriaga ang nagsabi nun. Yan po ay sabi ng tatay mo. Kung mayroon kang dapat ikagalit o kagalitan at ikasama yung loob mo at kasasamaan ng loob, walang iba kundi yung tatay mong bendeho na nakakulong doon sa International Criminal Court. Huwag kang magalit sa isang taong nagsasalaysay lang. Bakit? Alam mo ba yung pinag-usapan ng tatay mo at saka ni Ramil Madriaga para mag-react ka ng ganon? Unang-una, sa mga taga-subaybay ng channel na ito, sa mga Duterte Die Hard supporters, bakit nyo pa pinasusuportahan yung mala berdogong ugali at may balak pa na ipalit kay Sara Duterte? Kaya nga pinoposisyon. Hindi po talaga bagay sa national politics ang karakter nitong Baste Duterte na ito. Manang-mana to sa kapatid niya at syempre sa tatay niya. Now, kung matino ka na public officials, hindi ka magbigay ng mga ganyang mga pananalita. Hamunin mong presidente, hamunin mo si Madriaga na dinideny ng kapatid mo, samantalang nakinabang yang kapatid mo sa kung ano ang hirap at sakripisyo ni Ramil Madriaga. Inangat din kaya ni Ramil Madriaga kahit papano yung kandidatura ng kapatid mo. Kaya may taga-suporta man kaya yung isip. Correct? So balik tayo dito sa karakter. Hahayaan nyo na lang ba mga Duterte Die Hard supporters? Ngayon lang palagi ang maririnig ninyo mula po sa bunganga ng inyong idolong si Baste Duterte? Sa mga taga Davao, proud na proud kayo sa mayor nyo? Ganyan ang karakter? Nagpo-project na matapang, pero behind, duwag din pala. Kasi duwag po ang naghahamon. Nang suntukan. Bakit pwede namang maghamon sa mga magagandang bagay? Okay? Hamunin mo yung tao sa magagandang bagay, sa mga mapag-uusapan. Dahil pikon ka sapagkat ang tingin mo Baste Duterte sa sarili mo, angat ka na. Hindi mo alam na ginagamit ka lang
ng mga taong nasa paligid mo. Alam nila na lusaw na ang karisma ninyong magkakapatid at mag-ama. Kung baga, tinitake advantage na lang ang kakarampot na bilang ng pagsuporta sa apelyedo ninyo. So wag kang mapikon, wag kang magalit. O, kahit nga lang si NBI Director Matibag, binastos ninyo. Eh noon, suportado ng tatay mo yan. Tuwang-tuwa ka. O, ngayon, tinanggap ang posisyon sa gobyernong alok ng Pangulo, galit na galit kayo. Anong klase yan? Yung mga tao na supporter ng tatay mo noon, na gusto magserbisyo ngayon na matino naman, nilalait nyo, inaaway nyo. So, bakit ko to kinontent? Bakit ko to sinasabi? Dahil panahon na mga Duterte Riyadh supporters na pangaralan nyo rin ang inyong mga sarili. Magmuni-muni din kayo. Kasi kapag makalusot ang ganitong klaseng mga politicians, kawawa po ang bayan natin. Gagamitin lang, tapos papayag din silang magpagamit, maggagamitan lang sila. Eh, lalong-lalo na mga nakapalibot sa mga Duterte ngayon, may maladiablo ang ugali. May malademonyo ang ugali. O, tapos, ang hindi ko maintindihan, palakpakan nyo pa. Kahit gano'n naka-hers at kawalang kwenta ang mga pinagsasabi ni Baste Duterte. Nakakahiya, no? Mayor ka, tapos dahil lang sa inis ka, dahil lang sa pikon ka, dahil sa frustrated ka, nagawa mong sirain ang imahe ng presidente, no? Buti kung ang mga apelyedo ninyo malinis. Ang dudungis nga naman. O, ngayon, yung taong nagsasalita, nagnanarrate lang ng mga experience at mga nalalaman niya, kasi kahit papano naman, established naman na meron namang relasyon. Okay? Employer to employee, itong si Rodrigo Duterte at saka si Madriaga. Ngayon, kung may mga kwento na hindi mo alam at ngayon nalalaman mo, siyan ba ay isa sa maging dahilan para mag-wild ka dyan sa social media? Para magmukha kang gago sa social media? Mayor ka pa nga lang, tingnan mo kung ano na yung mga pinagsasabi mo. Gusto mo yung ulo ng presidente. Pagkatapos, magyaya ka ng suntukan. Eh pagpatulan ka ni Madriaga, tikom naman ang bibig mo. May guts ka kaya maghamon kung hindi nakakulong yung tao? Eh kay General Torre nga, kumuritot yung pitoy mo. Wala kang binatbat kay General Torre. Bully ka masyado. Samantalang si General Torre, ginampanan niya lang ang kanyang responsibilidad bilang public servant din. So ikaw, nagalit ka kay General Torre, hinamon mo, dumating si General Torre sa ring, ikaw, wala, nabahag ang buntot mo, umikli ang pitoy mo. So paano ka papaniwalaan ng taong bayan na matapang ka? Eh duwag ka pala, di ba? So yan ba mga Duterte Riyadh supporters ang iniidolo ninyo? Yan ba ang karapat-dapat na magiging leader ng ating bansa? Yan ba ang huwaran ninyo ng good moral character? Ng good manners and right conduct? Baliktad na ata yung mga, parang yung puwet nyo nasa ulo na, yung ulo no napunta na sa puwet. Hindi na maayos ang pagkakalibrate. Pwede ba ipakalibrate nyo rin yung utak nyo? O di kaya ipabulkit kasi alam nyo kung bakit? Para kayo mga spare tire na kulang sa hangin. Lalong-lalo na itong si Rodrigo Roa Duterte, buti na lang nakakulong na siya sa dahig. O, dinagdagan pa ng anak niya, si Sara, ayun, nalusaw ang political career. Hindi po dahil sa aming ayaw sa kanya, kundi dahil po sa kanya. Ngayon, dumagdag na naman itong si Baste. Ha? Nag-wild naman, nag-warshock naman. Di ba klase yan? Diyos ko, Santissima Trinidad. So ito na ang panahon para magtanong-tanong kayo. Na si Baste Duterte karapat-dapat ba maging leader?
Karapat-dapat ba siyang pagkatiwalaan? Ano ang future ng bansa kapag mahawakan ni Baste at saka mahawakan ni Sara? Kaya marami sa mga kababayan natin isinusuka na sila. Halos isumpa sila ng taong bayan dahil instead na tumulong sa gobyerno, lalo pa nilang pinalala ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanilang paninira. Dahil po sa inggit at pagkaambisyoso at pagkaambisyosa. Na kung saan, nalunod sa paggamit sa kanila ng mga taong nakapaligid sa kanila na mga manggagamit na ginagamit din nila. In short, naggagamitan sila. Pero sa ginagawa ni Baste, na gusto niya yung ulo ng presidente, plus naghamon pa ng kung ano-anong hamon kay Madriaga, ito ba ay huwarang leader ng ating bansa? Ito ba'y karapat-dapat makahawak ng posisyon sa gobyerno? Mag-isip-isip na tayo kung ganon. Kaya kayo mga Duterte Diyan supporters, good luck na lang. Ayaw namin ng malademonyong karakter. Overconfident na wala naman po sa lugar. Hanggang doon lang tayo mga kamunting tinig. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing ikaw at ako, ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.